Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nagsampa ng reklamo sa Ombudsman ang Department of Social Welfare and Development laban sa 14 na barangay officials sa Iloilo City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kaugnay yan sa pangaharas-anya ng mga opisyal sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o IX program ng DSWD. Ayon kay Gatchalian, kabilang sa mga reklamo ay grave misconduct, graft at abuse of authority. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya. Mga kapuso, doble ingat sa pagmamaneho lalo ngayong Kapaskuhan kung kailan kabi-kabila ang mga lakad at handaan. Isa ang sugatan matapos bumangga sa concrete barriers at tumagilid ang isang SUV sa Quezon City. Balita hatid ni James Agustin. Tumagilid ang isang SUV matapos araruhin ng ilang barriers sa northbound lane ng EDSA Corinthian sa Quezon City. Bandang alas 2 sa madaling araw kanina. Nakalabas ang 3 sakay nito na 2 lalaki at isang babae. Ginamot ng MMDA Rescue ang isang lalaking sugatan. Ayon sa 36 anyos sa driver, galing silang Makati City at pauwi na sa San Mateo Rizal na mangyari ang aksidente. Hindi ko rin masyadong pansin barrier kasi, pero pag ilag ko ay nakanto masyado. Ayun na medyo mabilis konti. Kaya yun, tumabog yung sakyan. Hindi naman ho kayo naka-intip? Ay, hindi naman po. Natumba at nawasak ang 4 na concrete barrier at isang plastic barrier. Ang aksidente nagdulot ng matinding traffic sa northbound lane ng EDSA. 2 beses din pinahinto ang traffic at sinubukang itayo ang SUV pero bigo ang mga otoridad. Nang maisaayos sa mga nabanggang barrier, pinadaan muna ang ilang motorista sa busway. Inabot na mahigit 1 oras bago tuluyang naialis ang sasakyan sa pinangyarihan ng aksidente. Patuloy ang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 3. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. State witnesses na sa mga kaso ng missing sa Bungeros ang magkapatid na sina Julie Dondon at Ella Kim Patidongan. Ayon sa Department of Justice, dinismiss sa mga reklamong serious illegal detention at multiple murder laban sa magkapatid sa pagpasok nila sa Witness Protection Program. Matatanda ang si Dondon, ang whistleblower na nagturo sa negosyanteng si Atong Ang bilang mastermind umano sa pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Ang testimonya niya at kanyang mga kapatid ay kabilang sa mga naging basehan ng DOJ sa rekomendasyong kasuhan si Ang at 21 iba pa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, may hiwalay na kaso pa si Julie Patidongan sa Manila RTC patungkol naman sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Walang bagyo o low pressure area pero 2 weather systems ang nagpapaulan sa bansa ngayon pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang umiiral sa ilang panig ng Northern Luzon. Mas mataas ang tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon Province sa mga susunod na oras dahil naman sa shear line. Mas makaaasa sa maayos na panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa ilang panig ng Cagayan Valley region. Ang ganyang klase ng ulan ay maaaring magdulot ng baha o landslide. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang mag-asawa matapos maaksidente ang sinasakyan nilang kolong-kolong sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Chris, paano sila nadisgrasya? Rafi, nabangga sila ng isa pang kolong-kolong na minamaneho ng isa umanong lasing na driver. Sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng kolong-kolong na lulan ang mga biktima at kanilang 7 taong gulang na anak ang Maharlika Highway sa barangay Malayantok. Kasunod nila ang nakabanggang kolong-kolong na nagtangka umanong mag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. Unang nahagip ng kolong-kolong ang isang big bike bago bumangga sa sasakyan ng mga biktima. Sa lakas ng pagbangga, napunta sa kabilang linya ang sasakyan ng mga biktima at nasalpok ng kasalubong na closed van. Dead on the spot ang babae habang sa ospital na binawian ng buhay ang kanyang mister. Nakaligtas naman ang kanyang anak na nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan.
humingi ng tawad ang 43 anyos na driver sa kaanak ng mga biktima. Sinampahan na ng reklamo ang nakabanggang driver na nasa kustodiya pa rin ng pulisya. Dito naman sa Pangasinan, patay ang isang babae matapos mabangga ng truck sa barangay Tulyao sa Santa Barbara. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa Kalasyaw ang biktima na magja-jogging sana. Posible raw na hindi napansin ng truck ang tumatawid doon ng biktima. Wala po sa pedestrian lane ng biktima. Dead on arrival ang babae sa ospital na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkaroon na raw ng kasunduan ng kaanak ng biktima at driver ng truck. Wala silang pahayag. Dalawa na ang gintong medalya ng Pilipinas sa 33rd SEA Games sa Bangkok, Thailand. Ang ikalawa nakuha ng Philippine women's team sa 4x100 meters women's freestyle relay swimming. Nanguna sa oras na 3 minutes and 44 seconds ang quartet ni Kayla Sanchez, Chloe Isleta, Shandy Chua at Heather White. Ang una ay nakuha ni Justin Cobes Macario sa freestyle pumsay sa Taekwondo kahapon. May dalawa na ring silver medal at siyam na bronze medals ang Team Pilipinas. Samantala, ninakawan ng isang burger shop sa Rodriguez, Rizal ang mga nahuling suspect sangkot umano sa serye ng pagnanakaw doon at sa Quezon City. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa kulungan na magpapasko ang tatlong magkakabarkada na sangkot umano sa serye ng pagnanakaw sa Rodriguez, Rizal at sa Quezon City. Ayon sa pulisya, pinagnakawan ng 33 anyos na si alias Calbo at 21 anyos na si alias Marvin ang isang tindahan ng burger sa Barangay San Jose. Isang tablet at nasa 5,000 piso ang tinangay umano nila. Pumasok lang yung isa ron tapos may spotter doon sa labas. May nakaano sa motor, nakahanda para in case na may pulis na responde, makakaano agad sila. Alis agad sila. Pumasok talaga sila mismo sa kinakot yung na hold up daw. Kinuha ng pera. Dati na rin daw nakasama ng dalawa ang isa pang suspect na 21 anyos na si alias Ryan sa pagnanakaw sa isang gadget store noong Nobyembre. Tatlo sila dahil yung isa sa mga previous incident kasama yung isa. Pero doon sa latest incident ng hold up, dalawa lang sila ron. Nakuha ang motorsiklong ginamit umano nila sa krimen, pati ang ilang hindi lisensyadong baril. Hindi na na-recover ng pulisya ang mga ninakaw umanong gamit. Aminado sina alias Marvin at Calbo sa krimen. Dala lang ng pangangailangan namin yun, ma'am. Nagkaayayaan po kami pero hindi po namin sinasadya na gawin yun. Karoon lang po talaga ng matinding pangangailangan po. Maririmata ho kasi yung bahay namin. Napakasakit po. Hindi po makakasama yung pamilya ko, lalo na po magpapasko na. Paliwanag naman ni alias Ryan, nadamay lang siya. Kalaya ko lang din po kasi. Napasama lang po ako. Sa na lang po ako magbabaliwanag, sa korte na lang po. Mahaharap sa reklamong robbery at illegal possession of firearms ang mga suspect na nakakulong sa custodial facility ng Rodriguez Police. Paalala ng pulisya sa publiko, magdoble ingat sa mga magnanakaw, lalo na ngayong magpapasko. Sa ngayong buwan, talagang tumataas po yung yung kaso ng pagnanakaw. Kung may mga alanganing mga tao diyan sa paligid natin, wag ho tayong mag-atubiling magsumbong sa ating mga kapulisan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kita sa viral videong ito ang paglapit sa aso ng lalaking yan habang may bit-bit na 2x2 na kahoy sa Sadanga Mountain Province. Maya-maya, bigla niyang hinataw sa ulo ang aso. Nakatakbo palayo ang aso pero hinabol pa rin ito ng lalaki at pinalo. Namatay ang aso. Ayon sa alkalde ng bayan, nagalit ang suspect nang may ihian ang asong si Axel. May paniniwala raw sila mga katutubo na malas ito. Sinampahan na raw ng kaukulang kaso ang lalaki ng isang LGU driver na nagatid ng relief items noon sa lugar. Kinundina ng alkalde ng Sadanga ang animal cruelty. Gayun din ang Animal Kingdom Foundation na nananawagan sa Sadanga LGU na gawa ng agarang aksyon ang insidente para hindi na ito maulit pa. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang may-ari ng aso at ang suspect.
Nananatili sa kustodiya ng NBI ang kontratistang si Sara Diskaya at 8 pang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental na mga akusado kaugnay sa umunoy Ghost Flood Control Project sa probinsya. Kinansela naman ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni Zaldico na akusado naman sa questionabling road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Balitang hatid ni John Consulta. Kanselado na ang pasaporte ng dating kongresistang si Zaldico. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ika-10 ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Unang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkansela sa pasaporte ni Co na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong malversation at graft kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol. Sinusubukan namin kunin ang panig ng abogado ni Co kaugnay sa anunsyo ng DFA. Pero sa isang ng unang pahayag, sinabi ni Attorney Roy Rondain na wala siyang impormasyon tungkol sa pagkakansela ng pasaporte ng kanyang kliyente. Kakatanggap lang daw ni Rondain ng kopya ng mosyong inihain ng Ombudsman sa 5th Division ng Sandigan Bayan para kansilahin ang passport ni Co. May 5 araw pa raw siya para kontrahin ito. Nauna lang sinabi ng DILG na pininiwalaang nasa Portugal si Co at mayroong Portuguese passport na nakuha ilang taon na nakakaraan. Nabanggit din ni Pangulong Marcos si Sara Diskaya na voluntaryong sumuko sa NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't nakikita po natin maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas ng magdamag si Diskaya na nahaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Git ng abogado ng mga Diskaya, ang pagsuko ni Sara sa NBI ay di nangangahulugang umaamin siya sa mga paratang. Sumuko po siya dahil alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang anumang legal na proseso patungkol dito. Ayon sa NBI, bukod kay Diskaya, kusa rin sumuko ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Nasa kustodiya sila ng NBI. Sumuko rin ang pamangkin ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Nakadetine naman sa Senado ang asawa ni Sara na si Curly Diskaya. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nakabinbin sa Pasay City RTC ang kanilang petisyon for certiorari para questionin ang kanyang pagkadetine sa Senado. Sa DOJ, nag-aay ng counter affidavit si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa alegasyong nagbulsa umano siya ng milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Ang reklamo kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Tumangging magsalita sa media si Revilla. Pero ayon sa tagapagsalita ni Revilla, nagsumiti rin siya ng ebidensya para pabulaanan ang akusasyon. Nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Pagkaalis ni Revilla, dumating naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Matatandaang si Bernardo ang nagsabing personal siyang naghatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024 na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Bukod dito, naghatid din umano si Bernardo ng 250 million pesos sa bahay rin ni Revilla bago nagsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bernardo. Dati nang itinanggi ni Revilla ang mga bintang ni Bernardo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa umunoy ICC warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa at iba pang maiinit na issue, kausapin natin si DILG Secretary John Vic Rimulya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga po sa lahat. Opo, kumpirmado po na po ba kung may inilabas ng arrest warrant ang ICC para kay Senador Bato de la Rosa? Puro second-hand information pa lang ang nakukuha namin eh. But the actual warrant of arrest, wala pa po dumadating either sa DOJ, sa DFA, o sa DILG. Wala pa po. Pero meron ho bang nagsasabi na posibleng may ibigay na sa inyo for your proper disposition para makapaghanda ang DILG? It's all, mahirap kasi yung when you presuppose an event na wala ka naman actionable document. So we will wait when we receive it. Then if we receive it, then we will make the proper plans. Gayong hindi pa po nagpapakita si Senador de la Rosa sa Senado, aktibo po bang minomonitor yung kanyang kinaroroonan ng DILG? Well, alam naman namin kung nasaan siya. Pero to this date, he is not considered a fugitive. He is not a wanted man. So we have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte o wala. Posible pong masabi ninyo kung saan po siya? Hindi. That's confidential information. Hindi pwede. Pero ang malinaw po, hindi naman po siya nagtatago sa ngayon. Well, you can consider it kasi he doesn't come out in public eh. Palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Iyatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. In the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Sa panayam po ng unang balita kay Attorney Israelito Torion, at stake daw kasi yung personal safety ng senador. Wala raw klarong polisiya o batas yung gobyerno pagdating sa pagsuko sa halip na extradition. Ano pong masasabi nyo dito? Again, wala pa eh. We don't have a copy of the order of the ICC. So, mahirap mag-comment kung wala kang hinahawakan ng dokumento. Ano po ba magiging proseso sakaling matanggap na po ninyo yung warrant of arrest mula sa ICC? Well, kung ang proseso dyan, kung matanggap ng DFA or DOJ or Center for Transnational Crimes, according to the Supreme Court ruling on extradition, papayagan si Senator Bato to seek redress from the court, kahit RTC, pwede siya mag-seek ng redress to deal with the matter. Kung ano ang decision ng korte, ay yun ang gagawin ng gobyerno. May pending na kaso po sa Korte Suprema. May epekto ho kaya ito para sa inyo sa DILG? Sino pong may pending kaso? Ito pong pag-question sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Duterte at nire-relate ito para kay De La Rosa. Wala naman. Walang connection yan. Actually, may clear-cut rules na nga ang Supreme Court. So, ayun ang susundan namin. Pagdating naman po kay dating Congressman Zaldico, ano pong reaksyon nyo at magiging susunod na hakbang ngayong kanselado na po yung kanyang passport? Well, naka-inform na lahat ng mga countries, lahat ng Center for Transnational Crimes all around the world na cancelled na ang passport ni Zaldico. So, wala na siyang rason para manatili kahit sa anong bansa kung wala siyang Filipino passport. Ang alinlangan lang namin dyan ay kung totoo yung balita na may Portuguese passport siya, magiging mas komplikado ang bagay. Pero mamamonitor na pa po ba ng pamahalaan sakaling gamitin niya yung kanyang Portuguese passport? Nakikipag-ugnayan na po ba tayo sa Portugal? Yes, nakikipag-ugnayan na tayo. Except, again, yung international law takes a long time. Matagal na proseso niyan. But we have sent notice to all the Foreign Affairs Office all around the world na canceled na ang passport ni Zaldico. Kumusta naman po yung koordinasyon nyo sa NBI pagdating kay Sara Diskaya na nangangamomono sa kanyang kaligtasan kaya nagtungo siya sa NBI? Well, we're working very closely. In fact, mga 10 minutes ago, nag-usap lang kami ni Secretary of Justice Bida. Coordinated naman ng NBI at PNP sa ginagawa namin. We don't believe there's a risk for her. Mabuti nga na nag-surrender na lang siya kasi hinanap eh. Kasi we have never considered her as armed and dangerous kung maging fugitive, kung maging wanted siya.
So we would have arrested her in a natural way. Malaking tulong po ito sa inyo na itong mga akusadong ito ay nasa kustodiya at pwede nang makuha kumbaga anytime. Napakalaking bagay niyan. And it shows good faith on her part. I'm sure the courts will consider. Pero siyempre, ang batas ang masusunod dito Mabuti na lang na hindi na siya nagpahanap kasi mahihirapan rin kami. Hingin na rin po namin yung inyong reaksyon. Sabi kasi ng abogado ng mga Diskaya, hindi raw admission of guilt yung ginawang pagsuko ng kanyang kliyente, kundi legal strategy. Ano pong masasabi nyo dyan? I would submit to the lawyer's wisdom kasi everyone is innocent until proven guilty. Pero sa mata ng publiko, tapos na to. Pero pagalingan na lang ng abogado to The Ombudsman is very confident. The Department of Justice is very confident. Sila may pera, sila pambayad ng abogado. So, titignan natin ng paligsahan dito sa korte. Meron ba kayong panawagan sa mga taong sangkot dito sa anomalyang flood control projects na inyo pong hinahanap? Well, sa mga alam naman kung sino sila, wag na silang magtago na, mag-surrender na lang. Kasi baka maubos na ang kanilang recourse sa batas. Mas mahirap kung ikaw ay fugitive from justice. Ang police ay iba ang means of dealing with fugitives. So, ang advice ko, mag-surrender na lang kayo kaysa sabihin pa kayong kunin ko nasaan kayo yan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po. Si DILG Secretary John Vic Rimulya. Huli kam sa Bacolod City, nagmamasid sa loob ng bakuran ng lalaking yan na isa pa lang magnanakaw. Kinuha niya ang nakasampay na mga sapatos. Makalipas ang mahigit 1 oras, napasok ng lalaki ang bahay. Ginalugad niya ang mga tukador at iba pang lalagyan. Tumakas siya tangay ang bag na may lamang 3 gadgets na nagkakahalaga ng mahigit 60,000 pesos. Ayon sa isa sa mga nakatira sa bahay, pamilyar ang mukha ng kawatan. Posible siya ring umanoan ng loob sa bahay nila noong December 2023. Tinutugis pa rin ng mga otoridad ang magnanakaw. Bukas, December 12, magsisimulang bicameral conference committee hearings para talakayin ang panukalang 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. Ayon yan kay Senate President Tito Soto. Pangungunahan ni House Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing ang mga miyembro ng BICAM mula sa Kamara. Kasama ni Swansing sina Appropriations Committee Senior Vice Chairman Albert Garcia, Deputy Speaker Christine Singson Mihan, House Minority Leader Marcelino Libanan, pati sina Representatives Jose Alvarez, Maria Carmen Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, JJ Romualdo, Brian Yamsuan, Javier Benitez at Alan T. Sa Senado naman, kasama sa BICAM sa Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, gayon din sina Senador Mark Villar, Pia Cayetano, JV Ejercito, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Camille Villar, Bato de la Rosa, Bongo at Amy Marcos. Napili ring miyembro ng BICAM si Senador Jingo Estrada pero humiling na huwag na siyang isali. Hindi siya nagbigay ng paliwanag kaugnay niyan. Ayon naman sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Israel Torion sa panayam ng unang balita, hindi niya alam kung dadalo ang kanyang kliyente sa BICAM. Nobyembre pa hindi sumisipot si De La Rosa sa mga sesyon sa Senado, kasunod ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may arrest warrant na umano para sa senador mula sa International Criminal Court. Pagsasamahin sa BICAM ang mga bersyon ng Senado at Kamara ng 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. Bago ito, ipadala sa Pangulo para sa kanyang pirma. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Nasawi sa pananakal ang isang babaeng masahista sa Rojas, Capiz. Sara, sino yung suspect sa krimen? Rafi, dati niyang live-in partner ang lalaking umamin sa pagpatay sa 18 anyos na masahista. Natagpuan ang katawan ng biktima sa banyo ng isang tuluyan. Dinala siya sa ospital pero nasawi habang nire-revive. Makalipas ang ilang oras, naaresto ang suspect sa Rojas City Airport. Kwento niya gumamit siya ng dummy account at kinontak ang biktima para kunwaring magpapamasahe. At doon niya ginawa ang pananakal. Nagawa niya raw iyon dahil hindi niya tanggap ang hiwalayan nila ng biktima. Naka-hospital arrest ngayon ang suspect na uminom ng lason matapos ang krimen.
Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan siya ng reklamo. Nagsampa ng mga reklamong kriminal ang Department of Environment and Natural Resources laban sa developer ng high-end residential project na The Rise at Monteraza sa Cebu City. Ang nasabing proyekto ang isa sa mga sinisisi ng mga residente sa matinding pagbaha nang manalasa ang Bagyong Tino nitong Nobyembre. Sabi ng DNR, nilabag ng developer ang revised forestry code. Sa inspeksyon ng DNR matapos ang bagyo, 11 puno na lang daw ang naiwan mula sa mahigit 700 puno noong 2022. Nilabag din daw ng developer ang 10 mula sa 33 environmental compliance certificates nito. Sinisikap ang kuna ng pahayag ang Mont Property Group, developer ng Monterazas project. Dati na nilang pinabulaanan ang sinabi ng DNR na nagputol sila ng mahigit 700 puno. It's time for Web's latest mga mare at pare. Kabilang ang ilang kapuso stars at personalities sa Most Influential Filipinos for 2025 ng Tatler Asia Magazine. Sa Media and Marketing category, kabilang si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Ayon sa Tatler, isa siya sa mga nagsishape ng Philippine media sa pamamagitan ng pangungunan niya sa GMA Network at GMA Pictures. Sa kaparehong category, pasok din sa Most Influential Filipinos ang award-winning kapuso journalists na sina Jessica Soho at Cara David. Sa Fashion and Beauty Department naman, kasama sa Most Influential si kapuso global fashion icon, Heart Evangelista. Yan na ang ika-5 beses na napasama si Heart sa Most Influential list ng Tatler Asia. Simula ngayong araw, mas mataas na ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa pulang sibuyas. Ang dating 120 pesos kada kilo, 150 pesos per kilo na ngayon. Ayon sa Department of Agriculture, nakakaapekto sa presyo ng sibuyas ang paghina ng piso kontra dolyar. Puro imported daw kasi ang sibuyas ngayon sa merkado at bumaba rin ang supply sa China na main source ng imported onion. Nananatili naman sa 120 pesos kada kilo ang MSRP ng puting sibuyas. Sa Blumentritt Market sa Maynila naman, matumal ang benta ng sibuyas. Ang imported na pulang sibuyas, 200 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas naman, 160 pesos kada kilo. Parehong lampas sa itinakdang MSRP. Ang ilang mamimili kanya-kanyang diskarte para makatipid tulad ng pagbili ng tingi. Ayon sa Department of Agriculture, ititigil ang pag-angkat ng sibuyas sa Enero dahil magsisimula na ang panahon ng anihan ng sibuyas sa bansa sa Pebrero. Nagisa sa Senado ang isang Chinese na isa raw sa mga umuupa sa warehouse sa Cavite kung saan may nasabat na halos 100 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na karne noong 2024. Ipinakontempt ang Chinese dahil sa umano'y pagsisinungaling at paulit-ulit tumangging sumagot. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Mahigit 1 taon matapos ang raid sa warehouse sa Cavite kung saan nasabat ang halos 100 milyong pisong halaga ng frozen meat at iba pang pagkain, naaresto ng Bureau of Immigration ang Chinese national na si Shi Chaokun, isa sa mga umuupa sa naturang warehouse. Nahuli siya sa NAIA Terminal 1 itong Biyernes matapos subukang lumabas ng bansa. Sa pagharap ni Shi sa Senate Committee on Agriculture, sinabi ni Shi na hindi niya alam kung saan galing ang mga smuggled meat dahil may mga kapwa Chinese na nakikilagay rin sa warehouse. Sino po yung kliyente niya? Pangalan ng restaurant? He is explaining that I don't know the bosses there or the heads, and but I know the address. I know the address, but not really the name. Kailangan namin yung pangalan ng mga restaurant na smuggled na mga produkto. I have forgotten the names. Sorry. Only the address. Only the address. Well, give us the address, but unbelievable na hindi mo alam yung mga pangalan ng restaurant.
Nanindigan din si Xi na walang tumulong sa kanyang Pilipino para magnegosyo rito at wala rin daw siyang kakilala sa gobyerno, partikular sa Bureau of Customs. I said that I don't know anyone here. The time that I came, I really don't know anyone. So I cannot say anything to convince you that what I'm saying is the truth. And I just came here with my knowledge that I just want to do this kind of business. But I really don't know anyone. Ayon kay Xi, nakakuha siya ng visa sa tulong ng isang Chinese national mula sa isang group chat. What is his name? I don't know his real name or exact name because in the group chat, in WeChat, so they always use their alias. Kaya tanong ni Senador Erwin Tulfo, wala bang vetting process ang Bureau of Immigration sa mga nag-a-apply ng visa? Sinecheck po namin yung mga documents po na pinipresent po nung aplikante. Next po is yung after po nun yung pong meron po rin kami po sa audit after po nung approval during the time po na pinaprocess po yung application ng 9G. Sa kaso ni Xi, nilabag niya ang 9G o long-term work visa niya dahil peke ang mga binigay niyang address at nagnegosyo siya ng labas sa aprobado ng BI. Mr. Xi, this committee finds you in contempt. Uminit ang ulo ng mga senador at kinontempt si Xi dahil sa paulit-ulit na pagtangging sumagot at pagsisinungaling umano. Sabi ni Committee Chairman Senador Kiko Pangilinan, hindi muna dapat siya ipapadeport hanggang hindi nakukuhanan ng impormasyon. Sinita rin ng mga senador ang hindi pagsunod sa proseso sa ginawang raid sa warehouse ng Vigor Global Logistics Corporation. Alas 5 ng hapon ng Biyernes kasi noon dumating ang mga operatiba sa warehouse. Pero dahil hindi na office hours, lumipas pa ang weekend at Lunes pa nabuksan ng warehouse. So bakit kaya nagtagal? Pero sir, nilak naman po sir ng BOC yung ano sir, yung kahit na. Bakit papayag kayong maghintay ng 3 araw? Pwede makasingit, Mr. Chair? Because if that's not proper procedure, why was it not implemented? Ano yun? Naghanap pa ng paraan? May kinausap pa bang padrino? Ayon sa DA, sa loob nga ng 3 araw, gumawa raw ng paraan ng warehouse para itago ang mga smuggled na produkto. Hinarangan pa raw ng mga kalat, sasakyan at peking pader ang cold storage facility. Nung lumapit kami sa dulo, namin malansa. So pinatanggal ko sir yung mga basura at saka pinatanggal ko yung nakaparadang coaster, then pinagiba ko na po yung nung kinato ko sir halo, sabi ko hindi pader, so pinagiba ko sir yung pagpagawa ko ng butas, so that's why nakapasok kami doon sa loob, nakita yung mga cold storage. Ayon sa may-ari ng warehouse, hindi nila alam na smuggled pala ang nilagay ng mga umuupa sa kanila. Usually kasi we don't mind kung ano hindi namin na-monitor yung ano po nila, activity nila po. Kasi we just lease the property lang po. We're not familiar lang po with the product that they are processing. Bawal sa magdala ng mga kontrabando. Apo, nasa contract po. Sa ngayon, mananatili sa kustudiya ng Senado si Xi. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagya pang humupang lamig ngayong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, naitala sa Baguio City ang 17.4 degrees Celsius na minimum temperature. Mas mataas yan kumpara sa 16.8 degrees Celsius na nai-record kahapon. 17.4 degrees Celsius din ang naitala sa Kasiguran, Aurora. 20 degrees Celsius naman sa Malaybalay, Bukidnon. 20.8 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. 22.2 degrees Celsius ang minimum temperature ngayong araw sa Coron, Palawan. Habang 24.6 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Wagi ang San Beda Red Lions sa Game 1 ng NCAA Season 101 Men's Basketball Finals kahapon. Nagkadikit ang laban nila kontra Letran Knights sa first half na 3 puntos lang ang lamang. Natapos ang laro sa score na 89-70. Sa Sabado, magkakatapat ulit ang San Beda Red Lions at Letran Knights sa Game 2 ng Finals. Mapapanood yan 2 p.m. sa GTV at Heart of Asia, pati sa social media channels ng NCAA at GMA Sports. Huli kami yan sa isang wildlife park sa Zhejiang Province, China. Nakipambuno ang oso na yan sa kanyang handler sa gitna ng isang live performance. Pinilit ng handler na tumayo
pero ilang beses siyang inatake ng oso. Sumaklolo ang iba pang handler. Nagtulong-tulong sila para awatin ang oso. Tagumpay naman nilang napaghiwalay ang oso at ang kanyang handler. Ayon sa pamunuan ng park, parehong ligtas at nasa maayos na kondisyon ang dalawa. Dito naman sa bansa, para ipagdiwang ang 12 Days of Christmas, 12 days ding may libreng sakay ang MRT3, LRT2 at LRT1. Ayon sa Department of Transportation, iba't ibang sektor sa bansa ang may free ride kapag araw simula sa Linggo hanggang sa araw ng Pasko. May araw para sa mga senior citizen, mga estudyante, overseas Filipino workers at kanilang pamilya, pati mga teacher at health worker, persons with disabilities at mga lalaking pasahero at empleyado ng gobyerno. May nakatakdang araw din para sa mga babaeng pasahero, pati magkakapamilya, solo parents at miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa December 23 naman, private sector employees at mga kasambahay ang may libreng sakay. Uniform personnel, veterans at kanilang pamilya sa bisperas ng Pasko at sa araw ng Pasko, December 25, samantalahin ang pagsakay sa MRT3, LRT2 at LRT1 dahil libre ang sakay ng lahat ng commuter. Nagmukhang paradahan na ng sasakyan ng ilang bahagi ng EDSA sa kasagsagan ng rush hour gaya sa Kamuning Flyover sa Quezon City kung saan 3 hanggang 5 kilometro lang ang usad kada oras. Sabay-sabay ring naipon sa ilalim ng flyover ang maraming sasakyan. Halos wala ng pag-usad ang mga sasakyan sa EDSA southbound sa tapat ng Scout Albano. Hirap na ang mga papasok at palabas ng EDSA dahil sa bumper-to-bumper na daloy. Ang ilang motorsiklo nawawala na sa kani-kanilang lane at pilit na sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan. Mabagal din ang galawan sa Skyway northbound at SLEX northbound patungong EDSA. Sa EDSA Magallanes patungong Ayala Avenue, may pag-usad naman pero nasa 10 km/h lang hanggang paakyat ng northbound ng Ayala Underpass. Ayon sa MMDA, umaabot sa 427,000 ang average daily traffic volume sa EDSA, gayong 250,000 lang ang kapasidad nito. At tuwing holiday season, tumataas pa yan ng 10 hanggang 20% o katumbas ng 40,000 hanggang 80,000 na sasakyan, lalo ngayong papalapit ang Pasko. Kaya kailangan magbaon ngayon ng napakahabang pasensya habang nasa kalsada. Maging kampante lang, makakauwi naman ng maayos sa pamilya. Kailangan tiyagain na lang tong traffic. Ginagawa ko na lang, may sound sa konti para mawala po, maiibsan po yung ano. Yes po. Marami ang naglakad na lang dahil hirap makakuha ng masasakyan. Hassle po, ang hirap pong sumakay. Sobrang dahan-dahan lang yung takbo ng mga sasakyan. Kaya naglalakad na lang po kami. Ganito pa din kasi pag morning Pero pag usually pag hapon, winawalk ko na lang talaga. Kaya ngayon naglalakad ako. Tuloy-tuloy naman daw ang MMDA sa pagtugon sa problema ng matinding trapiko. Isa sa kanilang panawagan sa mga LGU ay ipagbawal muna ang mga mall-wide sale na isa raw sa mga naging dahilan ng kalbaryong inabot ng mga motorista noong Sabado sa Marcos Highway. Nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ang mall sale dito po sa Kamaynilaan. Hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per store. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po ng mall ay lahat po ng stores ay may sale. At nag-agree po sila dyan dahil pag sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls. Pinaayos din sa mga LGU ang pagsasabay-sabay ng mga truck ban. Dapat coordinated kasi ang nangyari po, yung mga naipit po na hindi makapasok sa mga LGUs ay pumarada sa karsada na nagkaroon din po ng pagsisikip. Patuloy rin ang clearing operations at pagbabantay hindi lamang sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. We also attend sa mga complaints dito po sa mga level ng mga barangay roads, secondary roads, and even tertiary roads po. Kadalasan po na nadadatnan or na-issuean po natin ng ticket itong mga tinatawag na illegal parking. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's a busy December para sa cast members ng 51st Metro Manila Film Festival entry na Bar Boys After School. Isa na riyan si sparkle actor Rocco Nasino na soon-to-be dad of 2. Chika niya sa inyong kumare, pinaghahandaanan niya kung paano i-handle ang bagong milestone sa kanilang little family habang isinasabay ang projects
for 2026. Busy asabire ng co-star na si former PBB Celebrity Collab Edition housemate Will Ashley sa kanyang showbiz commitments. Mas inspired nga raw magtrabaho ngayon si Will matapos manalong Best Supporting Actor sa PMPC Star Awards for Movies sa kapuso film na Balota. Makakasama rin nila sa Bar Boys After School si Therese Malvar na dream ang mag-direct at mag-produce ng sariling pelikula. At si Maka Love Stream star Bryce Eusebio na first time makakasama sa isang MMFF movie. Kwento niya marami siyang natutunan sa kanyang co-stars. Arestado ang isang babaeng wanted sa pagnanakaw sa dati niyang amo sa Taguig. Nahuli siya matapos subukang kumuha ng police clearance sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Kukuha lang ng police clearance sa 54 anyos sa babaeng ito, pero hindi na siya nakaalis sa Project 4 Police Station sa Quezon City. Nadiskubre kasi na mayroon siyang existing warrant of arrest para sa kasong qualified theft. Agad itong isinilbi sa kanya ng pulisya. Ang purpose niya is para maka-avail siya ng ID ng single mom. Binirify natin, binalidate natin kung siya ba yung nasa warrant of arrest. Nung tinanong natin yung babae na kumukuha, inamin niya na siya yun. Ayon sa pulisya, lumabas ang arrest warrant noong June 2022. Kinasuhan ng babae matapos sumanong pagnakawan ng kanyang amo sa Taguig City. Nag-work siya doon for 15 years as kasambahay. Then, pinailan siya ng kaso na qualified theft ng amo niya kasi nawalan ng almost 90,000 pesos. Matapos ang insidente, nagtrabaho pa na mahigit 1 taon sa ibang bansa ang babae bilang staff ng salon. Kauwi lang niya sa Pilipinas noong Enero. Itinanggi niyang pinagnakawan niya ang dating amo. Hindi ko po alam na kinasuhan ako eh. Tapos nakapunta po ako dito dahil may kamag-anak po ako dito sa Project 4. Yung allegation po na kayo nagnakaw doon ng pera, ano masasabi? Hindi po totoo yun. Nagtrabaho po ako sa kanila ng 15 years pero hindi ko po nagawa ng ganun. Nakapag-return of warrant na ang pulisya, tinihintay na lang ang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balikan natin ang pagsasampa ng reklamo ng DSWD sa Office of the Ombudsman laban sa 14 na barangay officials sa Iloilo City. Sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Rafi, kumuha raw ng bahagi ng AIX payout o assistance to individuals in crisis situations ang 14 na barangay officials sa Iloilo City. Mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nanguna sa paghahain ng mga reklamong graft, grave misconduct at abuse of authority dito sa Office of the Ombudsman. Kasama sa reklamo ang hiling na preventive suspension laban sa 14 na mga punong barangay, kagawad at iba pang barangay appointed officials mula sa mga barangay sa mga distrito ng Haro at Arevalo sa Iloilo City. Tinatakot umano ng barangay officials sa mga biktima na tatanggalin sa listahan ng DSWD kung hindi ibibigay ang nasa 8,000 to 9,000 pesos mula doon sa kanilang 10,000 pesos na lang na tulong sa ilalim ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ang mga biktima, mga may sakit o namatayan na nanghihingi lamang ng medical at burial assistance. Ayon kay Secretary Gatchalian, nakakadismaya na nangyari ito, lalo't mga talagang nangangailangan pa ang kinukunan ng tulong na dapat ay para sa kanila. At ang mga salarin pa, ang mga mismong opisyal na dapat ay nangangalaga sa mga ito. Ayon sa kanilang mga nakausap, matagal na raw itong nangyayari mula pa noong pandemya. Sa ngayon, 14 pa lamang ang complainant sa 3 payout nitong Nobyembre. Umaasa ang DSWD na darami pa ang mga magrereklamo, lalo't nakatutok na ang kagawaran dito. Nakasuspende ngayon ang AIX payout sa Iloilo City. Iniimbestigahan ng DSWD ang naging mga payout. Hinihikayat rin nila ang iba pang mga biktima na magsumbong, lalo't may ugnayan na raw ang DSWD sa DILG at law enforcement agencies para sa proteksyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains,
barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Sa kwento rin nila, matagal na nangyayari. Sabi nga nila sa kanila raw nung COVID time pa. No, kami naman, hindi lang ngayon. Every time we get Rafi, paalala nga ngayon ng DSWD sa publiko. Ang DSWD lamang yung nag-a-assess at gumagawa ng listahan ng mga beneficiaryo ng kanilang mga programa at hindi ang mga barangay officials. Dito naman sa Office of the Ombudsman, dadaan muna sa evaluation ang mga reklamo bago pa sagutin yung mga inirereklamong barangay officials. Pag-aaralan rin yung hiling ng DSWD na preventive suspension laban sa kanila. Samantala, sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inirereklamo. Yan muna ang latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Rafi. Maraming salamat sa Lima Refran. Pag-uusapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Economic Team ngayong araw ang bumababang halaga ng piso kontra dolyar ayon sa Malacanang. Kahapon, nagsara ang palitan sa 59 pesos and 21 centavos. 59 pesos at 22 centavos naman itong Martes ang pinakamahinang palitan sa kasaysayan. Dagdag ng palasyo, kabilang sa mga tatalakayin ng BSP at Economic Team ang posibleng epekto ng inflation at mas malaking paggastos ngayong magpapasko. Nakatakda ring magsalita ang BSP mamayang hapon kaugnay sa monetary policy ng bansa. Pinanangalan ang flagship FM radio station ng GMA Network na Barangay LS 97.1 sa Spotify Wrapped Awards. Wagi ang Barangay Love Stories ng Top Love and Relationship Podcast at Top Podcast in the Philippines 2025. Over 1 billion minutes ang na-reach na listening time nito. Mismo ngang host ng podcast na si Papa Dudut ang tumanggap ng awards. Last February, nakuha rin ng Barangay Love Stories ang Spotify Creator Milestone Award. Congratulations! 14 days na lang bago magpasko, nagniningning na ang mga pamaskong display sa University of the Philippines, Los Baños sa Laguna. Kabilang dyan ang 47 feet na Christmas tree na pinailawan na kagabi. Tadtad yan ng 10,000 LED lights. Ang Christmas tree at nativity display may touch of abaka rin. Nagliwanag din ang UPLB Pili Drive, Rotonda at Oblation Park. Aside sa Christmas lighting event, may pa-fashion show rin kung saan iniramba ang mga kasuotan na made in abaka. As part ng celebration, may pa-concert at cultural performance rin. Sa Santo Niño, South Cotabato, bumida ang ilang pistang Pinoy sa mga pamaskong display. Tampok dyan ang Mascara Festival sa Bacolod, Pahiyas ng Quezon Province, Tuna Festival ng General Santos City at Sinulog sa Cebu. Ayon sa lokal na pamahalaan, layo ng temang ito na makapaghatid ng saya at maipakilala ang mayamang kultura ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Update tayo sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan! Rafi, katatanggap lang natin ang balitang ito. May nakuha pong bronze ang Pilipinas dito sa SEA Games ngayong araw. Yan po ay nakuha ni Mark Luel Valderrama ng mountain bike cross country. Kagabi naman ay nanalo ng ginto ang Team Philippines women's sa swimming. Pinangunahan ng Olympian na si Kayla Sanchez ang Team Pilipinas sa women's 4x100 meter freestyle relay. Kasama niya sina Shandy Chua, Chloe Isleta at Heather White. Nanguna ang grupo nila sa karera ng paglangoy sa oras na 3 minutes at 44 seconds. Mas mabilis ng 2 segundo kaysa sa Singapore na naka-silver at 3 segundo sa Vietnam na naka-bronze. Sa swimming pa rin, naka-silver medal naman kagabi si Gian Santos sa men's individual medley sa oras na 2 minutes at 3 seconds. Halos 1 segundo lang ang lamang sa kanya ng Vietnam na nakakuha ng gold. Narito ang panayam ng POC Media kina gold medalist Kayla Sanchez at silver medalist Gian Santos. Well, my first race was a relay, so it wasn't just me, it was a team, and
they made me less nervous. It was much more fun as the first race to be with the relays, so I'm so happy. It definitely means a lot to me. This being my first SEA Games and also first event of SEA Games, my first medal. I'm very, very grateful. Because I put a lot of hard work into this since qualifying for SEA Games in August. I've been training for 3 months, doing 10 practices a week for 7 days a week, lifting 3 times a week. So I'm glad that all the hard work has paid off. Rafi, andito ako ngayon sa venue ng Jiu-Jitsu at lumalaban ngayon doon sa loob yung 14 na atleta ng Team Pilipinas. Yung munang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at POC Media. Kaya may entry na ba kayo sa nauusong small exchange gifts trend online? Parang maganda yan. Traditional gift giving yan, pero with a twist. Ayun, no? Salit kasi na iabot ang gift sa inyong monito o monita, isasaboy ang mga regalong pangmaramihan at agawan to the max ang eksena. Pati nga mga host ng pambansang morning show Unang Hirit, nakijoin na rin sa Christmas paandar na yan. May entry na rin ang college barkada ni Gabriel Lira. Kabilang sa kanilang nahakot sa get-together ang pichel, scented candle, personalized passport holder at para sa mga trentahin and up, pill organizer. Mayroon na yung almost 2 million views sa TikTok. Gabriel, kayo ay trending! Gawin natin yan. Nakakatuwa naman yun. Ito po ang Balitang Hari. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.